May tanong ako para sa'yo na, alam mo, medyo matagal ko na ring iniisip habang binabasa ko yung mga materyales na pinadala mo. Bakit kaya ang isang mensaheng sinasabing para sa lahat, tulad ng Ebanghelyo, ay minsan parang tumatama sa pader, nabibigo, napipilay, o diretsa ang tinatanggahan kapag sinusubukan nitong tumawid ng mga hangganan? Magandang panimula yan. Kasi, yan mismo ang sentro ng usapan natin. At kadalasan, ang ugat niyan ay isang palagay na mukhang tama sa unang tingin, pero sa totoo lang napakadelikado. At ang palagay na yon na malinaw na lumabas sa mga binasa ko ay ito. Kung ano ang efektibo dito, siguradong efektibo rin kahit saan. Alam mo, may kumpiyansa sa likod niyan, di ba? Parang subok na to, may formula na tayo. Oo, parang one size fits all. Exactly. Pero ang paulit-ulit na punto sa mga pinag-aralan natin ay madalas mali ang ganitong pag-iisip. So, ang misyon natin ngayon ay subukang himayin. Bakit kahit gaano pa kaganda ang intensyon mo o kagaling ang stratehiya mo, minsan sablay pa rin pagdating sa ibang kultura. Titingnan natin itong ideya ng cross-cultural wisdom, isang karunungan na hindi nakabatay sa galing kundi sa pagpapakumbaba. Sige, simulan nating himayin ito. Mahalagang linawin agad na ang tensyon dito ay hindi kung katotohanan ba ay universal o lumalampas sa kultura. Dahil oo, ang sagot dyan ay oo. Ang tunay na issue na siyang puso ng problema ay kung paano natin dinadala ang katotohanan iyon. Hindi natin namamalayan na habang bitbit natin ang mensahe, kasama na rin pala nating bitbit ang sarili nating kultura, ang ating mga palagay, ang ating default settings. Yun pala yun. At doon nagsisimula ang gulo. Ipinapakita sa mga materyales mo ang napakahalagang pagkakaiba sa pagitan ng universality o pagiging pangkalahatan at uniformity o pagiging magkakatulad. At yan siguro ang isa sa pinakamalaking pagkakamali, no? Yung akala natin na para maging totoo para sa lahat, kailangan maging magkakamuha ang lahat. Parang isang fast food chain na dapat eksaktong pareho ang itsura at lasa ng burger sa Manila at sa Tokyo. Eksakto. Magandang pagkukumpara yan. Kapag napaghalo na natin ang dalawang konsepto na yan, ang mensaheng dapat sana'y nagpapalaya, nagiging parang isang uniforme na pilit isinusuot sa iba. Imbes na maging maluwag at angkop, ito'y nagiging masikip, hindi komportable at nagiging dahilan pa para tanggihan ng tuluyan. Dito ngayon, papasok yung para sa akin ay isa sa mga pinakamalaking aha moment sa mga binasa ko. Ang problema pala ay hindi ang kultura mismo. Ang kultura ay ang konteksto. Ito yung lente, yung salamin sa mata na suot ng bawat isa kung saan binibigyang kahulugan ang lahat ng bagay, otoridad, moralidad, pamilya, tagumpay, pagkakakilanlan. Kapag binaliwala natin ang lente na yan, ang ebanghelyo, kahit gaano pa kaganda, ay nagmumukhang isang export product. Isang produktong banyaga na ipinipilit imbes na maging tunay na mabuting balita. At hindi lang siya lente. Isipin mo ang kultura bilang isang lupa. Ang binihi ng ebanghelyo ay pareho, pero hindi mo pwedeng itanim ang isang binihi para sa malamig na klima sa isang lupa sa disyerto. Naggagamit ang parehong paraan at umasang tutubo ito. Kailangan mong pag-aralan ang lupa, ang klima, ang tubig. Gets. Ang kultura ang nagbibigay kulay, nagbibigay ng sustansya at nagbibigay ng lalim sa kung paano tatanggapin at uunawain ang isang ideya. Kung babaliwalain mo ang lupa, mamamatay ang binhi. Teka, dito ako medyo napatigil sa pagbabasa. Kasi ang natural na iisipin mo, kapag hinaluan mo ng ibang kultura ang isang purong mensahe, hihina ito, malulusaw, di ba? O ang yun yung takot, di ba? Compromise. Tama. Pero binaliktad yan ng mga materyales mo. Sinasabi na kapag pagpapakumbaba pa lang ginamit mong lente sa pakikipag-ugnayan, hindi humihina ang ebanghelyo. Ito ay lalong lumilinaw. Ang pagkakaiba ng kultura ay hindi banta. Sa halip, ito ang nagpapakita ng iba't ibang mukha ng katotohanan. Parang isang diamante. Sa isang anggulo ng ilaw, kulay asul ang nakikita mo. Sa ibang anggulo, kulay pula.
Hindi ibig sabihin nun peke ang diamante, ibig sabihin mas mayaman at mas komplikado pala ang ganda nito kaysa sa inaakala mo. At kung titingnan natin ang kasaysayan, ang ebanghelyong mismo ay ipinanganak na tumatawid ng hangganan. Isipin mo, ang Kristyanismo ay hindi nagsimula bilang relihiyon ng isang imperyo. Ito ay nagsimula bilang isang maliit, minsan inuusig na sekta ng Judaism sa Jerusalem. At mula doon, kinailanan nitong tumawid patungong Antioch na Griego ang salita, patungong Athens na sentro ng pilosopiya, hanggang sa Roma na sentro ng kapangyarihan. Sa bawat pagtawid, napilitan itong matutong magsalita sa bagong wika, hindi lang sa salita, kundi sa wika ng kultura. Nabuhay ito sa gitna ng iba't ibang sistema. Yan ang DNA niya, kumbaga. So paano ito naging matagumpay noon, lalo na't wala naman silang kapangyarihan o pera? Isa sa mga terminong ginamit sa mga source na tumatak sa akin ay traveling light o magaan ang dala. Ano bang itsura niyan sa totoong buhay? Ang itsura niyan ay hindi mga general na may dalang hukbo, kundi mga monghe na naglalakbay ng nakapaa. Mga misyonero na ang unang ginagawa pagdating sa isang lugar ay hindi magtayo ng malaking simbahan, kundi manirahan kasama ng mga tao, kumain ng kanilang pagkain, at higit sa lahat, matuto ng kanilang wika. So immersion talaga. O immersion. Pinag-aaralan nila ang mga tula, ang mga kwento, ang karunungan ng mga katutubo, at doon nila hinahanap ang mga tulay kung saan maaring iugnay ang ebanghelyo. Hindi sila dumating para burahin ang kultura, kundi para hanapin kung saan naunang kumilos ang Diyos sa kultura ngayon. Ang dala nila ay pananampalataya, hindi isang buong cultural package. Pero alam din natin na hindi laging ganyan ang kwento, may mga madilim na kabanata. Oo, at yan ang kabilang panig ng kasaysayan na kailangan nating harapin. Kapag ang Kristyanismo ay kumampi na sa kapangyarihang pangpolitika at ambisyong kolonyal, halimbawa, nung panahon ng pananakop, umiral ang ebanghelyo ay nabaluktot at dito naging malabo ang linya. Ang dapat sanang pagbabago ng puso o conversion ay naging sapilitang pag-angkop sa dayuhang kultura o assimilation. Pwede ka bang magbigay ng halimbawa dyan? Halimbawa, imbes na itanong kung paano aawitin ang papuri sa sarili nilang musika at instrumento, ang ipinilit ay ang organ at ang mga Western hymn. Imbes na isipin kung anong itsura ng isang simbahan gamit ang lokal na arkitektura, nagtayo sila ng mga katedral na parang kinopya mula sa Europa. Hindi na ito pagbabahagi ng pananampalataya, ito ay naging pag-export ng kultura. At yan ay hindi lang pagkakamali sa stratehiya, ito ay isang malalim na espiritual na pagkakamali. At napakalaki ng pagkakaiba niyan sa halimbawa ni Apostol Pablo na binabanggit sa 1 Corinto 9:22. Ako ay naging lahat ng bagay sa lahat ng tao. Pero hindi ba't may panganib dyan? Yung pagiging lahat ng bagay sa lahat ng tao, baka mapagkamalang kompromiso? Saan mo ba nilalagay ang linya? Paano mo naiiwasan na matunaw na lang ang mensahe sa sobrang pag-angkop sa kultura? Sinagot ba yan sa mga pinadala mo? Napakagandang tanong yan dahil yan mismo ang kinatatakutan ng marami. Ang sagot yan, ayon sa mga materyales, ay nasa pinanggagalingan ng kumpiyansa ni Pablo. Ang kumpiyansa niya ay hindi nakasalalay sa pangingibabaw ng kanyang kultura bilang isang Hudyo o bilang isang Roman citizen. Ang kanyang buong kumpiyansa ay nasa kapangyarihan mismo ng ebanghelyo. So nasa mensahe mismo, hindi sa packaging. Nasa mensahe, naniniwala siyang sapat na ang ebanghelyo sa sarili nito. Hindi na nito kailangan ng palamuti o saklay ng kanyang sariling kultura para maging epektibo. Kaya, ang linya ay malinaw para sa kanya. Ang mensahe ng krus ay hindi negosyable. Pero ang paraan ng pagpapaliwanag nito, ang mga kwentong gagamitin mo, ang mga imaheng pipiliin mo, lahat yan ay kailangang umangkop sa kung sino ang kausap mo. Ang tawag dito ay missional wisdom. Hindi ito kompromiso, ito ay pagsasalin. Alam mo, habang binabasa ko yung mga materyales mo, may isang ideya na talagang tumatak sa akin. Binabago nito yung buong pananaw sa kung ano ang ibig sabihin ng maging epektibo.
Dati, ang akala natin ang kalinawan at pagiging epektibo ay nangmumula sa mastery o ganap na kaalawan. Yung tipong kabisado mo lahat ng tamang framework. May flowchart ka para sa lahat? Oo, may flowchart ka. Pero ang ipinapanukala dito ay isang ganap na bagong postura. Isang postura na tinatawag na confident humility. Dalawang salita na parang magkasalungat, pero yan ang susi. Tama! At hindi ito kawalan ng katiyakan sa katotohanan. Hindi ito yung, hindi ako sigurado sa pinaniniwala ko. Sa halip, ang ganda ng pagkakasabi dito, ito ay kumpiyansang dinidisiplina ng pag-ibig. At ang pinakamagandang modelo nito na paulit-ulit na binabalikan ay ang konsepto ng kenosis o self-emptying mula sa aklat ng Pilipos, Kabanata 2. Paki-unpack nga yan para sa atin. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng kenosis sa praktikal na paraan? So itong kenosis or self-emptying ay hindi lang basta pagpapakumbaba na magalang ako o nakikinig ako, mas malalim pa. Parang sinasabi dito na kailangan mong pansamantalang isantabi ang lahat ng iyong privilege, ang iyong karapatang maging tama, ang iyong paraan ng pag-iisip, ang iyong default settings para lang makapasok sa mundo ng iba. Si Kristo, bagamat Diyos at may lahat ng karapatan at kapangyarihan, hinubad ang lahat ng yon at naging anyong lingkod. Pumasok siya sa kultura ng tao mula sa ibaba, hindi mula sa itaas, na parang isang general. At yan daw ang sukatan, ang template ng lahat ng ating pakikipag-ugnayan. Eksakto. At yan ang mahirap dahil ang privilege na yan hindi natin madalas napapansin. Para sa isang Western missionary noon, ang privilege ay yung pananaw na ang linear na pag-iisip o yung direksyong pagsagot sa tanong ay mas superior kesa sa paikot-ikot na storytelling ng ibang kultura. Yung our way is the best way? Yon. Ang kenosis ay ang kahandaang sabihin na, teka, baka may karunungan sa paraan nila na hindi ko pa naiintindihan. Baka ang pagiging direkta ko ay nakikita nilang kabastusan at ang pagiging paikot-ikot nila ay paraan ng pagpapakita ng respeto. Ito ay ang pag-alis ng korona ng aking paraan ng tama at ang pagsusuot ng apron ng isang mag-aaral. At dito na nagiging personal ang lahat ng ito para sa'yo na nakikinig. Kung iuugnay natin ito sa mas malawak na konteksto, ang sinasabi dito ay ang prinsipyong ito ay hindi na lang para sa mga misyonero sa Afrika o mga taong nagtatrabaho sa ibang bansa. Dahil sa globalisasyon, migration, at lalo na sa digital communication, lahat tayo ngayon ay nabubuhay ng cross-culturally. Totoo yan. Hindi mo na kailangan tumawid ng dagat para makatagpo ng ibang pananaw. Baka nasa katabing cubicle mo lang sa opisina ang isang taong lumaki sa probinsya na may ibang pagtingin sa pamilya at utang na loob. Baka nasa kabilang panig ng Zoom call mo ang isang kliyente mula sa Japan na may ibang konsepto ng oo at hindi. O yung kapitbahay mo lang. O yung kapitbahay mo na may ibang relihiyon at pananaw sa buhay. Ang mundo ay pumasok na sa ating mga tahanan at opisina. At ang implikasyon niyan, na malinaw na sinasabi sa mga source, ay ang karunungang cross-cultural ay hindi na isang elective course. Hindi na ito isang pampataas lang ng kaalaman para sa mga interesado. Ito na raw ay isang pangunahing sukat ng spiritual maturity o espiritual na paglago. Hindi na ito isang espesyal na kasanayan para sa ilan, kundi isang mahalagang disiplina para sa bawat isa sa atin. Kaya ang tanong ngayon ay para mismo sa iyo. Saan mo marahil na pagkakamalan ang iyong kultura bilang iyong paninindigan o conviction? Ano ang mga palagay na hindi mo pa nasusuri dahil pakiramdam mo ay normal lang ang mga ito? Halimbawa, ang paraan mo ng pagtingin sa oras. Mahalaga ba ang pagiging on time o mas mahalaga ang relasyon? Ang paraan mo ng pagtingin sa authority, dapat bang laging sundin o pwedeng questionin? Ang paraan mo ng pakipag-usap, direkta at prangko ba o hindi direkta at nagpapahiwatig? Madalas, ang mga ito ay hinubog ng kultura pero inaakala nating ito na ang universal na tamang paraan. Magandang punto yan. Minsan, ang pinakamahirap makita ay ang tubig na ating nilalanguyan, ang sarili nating kultura. Kaya napakahalaga ng postura ng pagpapakumbaba, yung kahandaang matuto, magtanong, at aminin na baka ang normal at common sense sa akin ay hindi pala normal at common sense para sa lahat. At hindi ito pagtalikod sa paniniwala,
kundi pag-aaral kung paano dalhin ang mga paniniwalang iyon ng may pagpapakumbaba. Dahil sa huli, ang pagpapakumbaba ang nagiging tulay. Kung ang katotohanan ay nasa isang pampang at ang puso ng tao ay nasa kabilang pampang, ang pagpapakumbaba ang materyales na bumubuo sa tulay para makatawid ang mensahe. Kung wala yan, kahit gaano pa katibay ang katotohanan mo, mananatili lang ito sa iyong pampang habang ang kausap mo ay nasa kabila pa rin. Kung bubuuin natin ang lahat, ang aral mula sa iyong mga source ay malinaw at makapangyarihan. Ang ebanghelyo ay naglalakbay ng pinakamahusay kapag ito ay travels light. Kapag dala ito ng mga taong may karunungan at pagpapakumbaba at hindi nabibigatan ng mga hindi kinakailangang bagahe, ng kultura, ng mga bagahe ng sarili nating tradisyon, kagawian, at mga dapat ganito na hindi naman pala talaga galing sa Diyos. Ibig sabihin, ang hamon para sa atin ay hindi ang maging mas mahusay sa pagsasalita o mas magaling sa argumento. Ang tunay na hamon ay ang matutong makinig ng mas malalim at subukang makita ang mundo mula sa pananaw ng iba. Yan, yun. Ang susi ay hindi ang magsalita ng mas malinaw, kundi ang matutong makita at makinig ng mas malalim at may mas malaking pag-ibig. At para mag-iwan ng isang huling kaisipan para sa iyo, may isang makapangyarihang pangitain sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 7, Talata 9, na binabanggit sa mga materyalismo. Doon, sa harap ng trono ng Diyos, nakatayo ang isang napakaraming tao na hindi kayang bilangin. At ang paglalarawan sa kanila ay napaka-espesipiko. Hindi sila isang magkakatulad o uniformadong grupo. Malinaw na sinabi, sila ay nagmula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Ang kanilang pagkakaiba-iba ay hindi binura ng kaligtasan. Sa halip ito ay tinubos at dinalisay. Ang kultura ay hindi nawala. Ito mismo ang naging instrumento ng kanilang walang hanggang pagpupuri. Isang napakagandang imahe. Ang langit pala ay hindi isang lugar kung saan lahat ay nagiging pareho-pareho. Eksakto. Ang langit pala ay ang pagdiriwang ng pagkakaiba-iba sa ilalim ng pagkakaisa kay Kristo. At ito ay nag-iiwan sa atin ng isang mahalagang tanong. Kung sa walang hanggang kaharian ng Diyos, ang pagkakaiba-iba ng kultura ay hindi isang problema na kailangang ayusin, kundi isang walang hanggang patutuo sa walang katapusang pagkamalikhain niya, paano nito dapat baguhin ang paraan ng pakikipag-ugnayan natin sa isa't isa dito at ngayon?